Doc, pwede ba quickie? Pwedeng-pwede, ikaw Oo, pa. Doc, kasi kayo lang may prostate gland eh. Ano ba yan? Para saan ba Sa yan? mga kalalakihan, no? Number one, para maintindihan mo yung prostate gland, no? Kinakailangan alam mo yung urinary tract system, no? Ang urinary tract system is composed of the kidneys, Mhm. no? Left and right. Yan ang nagfi-filter ng dugo, medyo mas kasi laki yan ng medyo nakatiklop na palad, no? Pasok ang dugo dyan sa kidney, balik sa puso, malinis. Dadaan yung product niyan ay urine. Dadaan yan sa ureter, mas manipis pa sa straw, left and right. May ipon lahat ng ihi dito sa pantog, urinary bladder. Parang balon yan, napupun ng ihi, pipiga. Sa may puson yan. Mhm. Now, sa baba ng balon, nakaikot yung prostate sa lalaki. Mm. Lalaki lang ang may prostate, babae wala. Mm-mm. No, ang function niyang prostate na yan is nagsisecrete ng fluid, no, kasama ng semilya para mas makalangoy yung sperm cell sa egg cell, and kasama siya sa pump mechanism, So, isa no, lang yun para Oo. ilabas yung semilya during sexual activity. Actually, ito yung cross section ng prostate, no. Kung ito yung pantog, no, yan yung prostate gland nakaikot, no. Mm-mm. So minsan, no, ang problema sa prostate kasi pagdating ng 40 years old and above, unti-unti yang lumalaki. Kapag lumalaki yan, pwedeng maipit tong daanan ng ihi. Mm. Kapag naipit yan, no, magkakaroon ng mga iba't ibang sintomas ang pasyente, no. Mahina ang daloy ng ihi, hindi na ilalabas lahat ng ihi, putol-putol. Kapag ganyan, prone na parating nagkaka-UTI ang pasyente. So kinakailangang i-address yan, no. Saka at the same time, pwedeng tumaas yung pressure sa pantog, pwedeng umakyat sa kidney, pwede niyang sirain yung kidneys. Ngayon, iba-iba ang paglaki ng prostate. Pwedeng number one, no, kapag medyo may kabataan lang yung kalalakihan, pwedeng due to prostatitis na mamagalang yung prostate. Number one, due to pagpipigil ng ihi. Or number two, baka dahil lang din sa edad. No, kapag nagkakaroon ng edad talaga yung pasyente, mas mataas ang possibility lumaki yung prostate. Kapag lumaki yung prostate, may tendency maipit yung labasan ng ihi. Or pwedeng dahil sa tinatawag nating prostate cancer, no. Pwedeng nagkakaroon ng bukol dun sa prostate. Ngayon, ang importante malaman ng mga karamihan na ang normal na size ng prostate ay 20 grams, kasi laki lang yan ng siniguelas or lansones. Pero kapag lumaki yan, no, may possibility kang maipit yung labasan ng ihi at hindi maganda yung daloy ng ihi. At magiging prone ng pasyente sa UTI, etc. Pero hindi naman porket lumaki yung prostate, definitely maiipit na yan. Kasi pwedeng kasing laki yan ng santol or orange or mansanas. Pero kung hindi naman naiipit Oo. yung daluyan ng ihi, we don't have to worry. Kasi yung pagka naiipit lang naman, di mo nalalabas yung ihi, yun yung nagkaka-problem ng UTI, etc. Paano mo nalalaman kung naiipit ba talaga yung labasan ng ihi or hindi? Siyempre, yun tinatanong natin yung symptom score, yung mga sintomas na nararamdaman ng pasyente. Kapag ang pasyente ba hindi na ilalabas yung ihi, parate, maya-maya ba ang ihi, putol-putol ba ang ihi, hindi maganda yung flow or pressure ng paglabas ng ihi, kinakailangan pa bang umiri ang pasyente para umihi, or sa gabi bangon ng ihi, baka pag ganyan may nararamdaman, pwedeng mahigpit talaga ang labasan ng ihi. So it needs further investigation. Pwede tayong magpa-ultrasound, urinalysis, etc. Pero ang pinaka-importante sa lahat, dahil ngayon ay buwan ng Setyembre, no, yung Prostate Cancer Awareness Month, kinakailangan alam natin kung paano maagapan at ma-detect ang prostate cancer at an early stage. So kapag ikaw ay 40 years old at and above at meron kang kamag-anak na merong prostate cancer na first degree, no, kamukha ng kapatid or tatay, kinakailangan talaga magpa-screen kaagad with regards to prostate cancer. Pero kung kunwari mga age 50 or 55 ka, dun ka palang magpapacheck na kung may prostate cancer ka or hindi. Kasi pwedeng itong prostate na yan, pwedeng tubuan yan ng mga bukol. Yung mga bukol na yan, pwedeng kumalat sa katawan. Ang number one na pagkalat niyan is yung sa buto. No, pwedeng maging friable yung buto. Actually, pwede pang mag-lead ng pagkabaldado ng pasyente. So, importante talaga na maagapan yan. Kasi kung kunwari ang bukol, naka-confine lang sa prostate, pwede mong tanggalan ng buo yung prostate o wala ka ng prostate cancer sa katawan, or merong iba't ibang modalities, yung tinatawag nating radiation, no, or yung mga brachytherapy, naglalagay ng seeds, etc. No? So, paano ba ma-detect kung may prostate cancer or wala ang pasyente? Siyempre, kung kunwari ganyan, no, sa screening,
No, number one, meron tayong tinatawag na PSA, no? Examination sa dugo yan, prostate specific antigen. Kapag medyo mataas yan, no, magdududa ka baka may prostate cancer ang pasyente. Pero hindi naman porket mataas ang PSA, prostate cancer kagad. Pwede kasing tumaas ang PSA kapag kunwari napakalaki ng prostate, may infeksyon, no, or hirap talaga na lumabas yung ihi. So minsan nagbibigay tayo ng trial antibiotics, or minsan naman tinitingnan natin ang progression ng PSA. No, minsan nagpapaulit tayo ng PSA every 6 months or every 1 year or every 2 years. Kapag nakita nating tumataas, it needs further investigation. Saka, yun nga, tinatawag nating digital rectal examination o na glove finger, no, kakapain mo yung prostate sa may puwetan. Kapag may nakapa ka, kasi ang prostate kasi ang normal ano niyan, consistency niyan parang firm eh. Kapag medyo malambot, pwedeng infected, inflamed, no, or pero pwede kang makakapahan ng parang bukol, ganyan. Matigas, So parang kapag medyo nakaw. matigas na Oo. ganyan, it needs further investigation. Kinakailangang i-biopsy. Ngayon, through the years, syempre, nag-iiba yung technology. Pag medyo maliit yung bukol, baka kinakailangan natin yung tinatawag na MRI, yung multiparametric MRI of the prostate. Kasi from there, makikita mo yung high suspicion na merong bukol, no? At the same time, para gagawin natin yung kapag merong nakitang high suspicion, yung mga PIRADS 4, PIRADS 5, or intermediate PIRADS 3, no? Ita-target natin yung bukol na yan through ultrasound fusion. Kasi ang problema kasi yung sa ultrasound, hindi siya definite kung cancer or hindi, kung maputi ba or maitim. So yung mga images ng ultrasound sa MRI, fino-fuse yan. So habang tina-target natin through ultrasound, kumbaga pinagpapatong yung images, and then nata-target yung sa area, kunwari left sa may taas, no, nandun yung bukol, no, na naka-figure din dun sa MRI, ita-target talaga at doon kukunin yung mga laman, no? And then papa-examine yan. Siyempre, kapag in-examine yung bukol, meron tayong mga tinitingnan, yung mga Gleason scoring. Yan yung mga nagde-detect kung aggressive ba yung tumor or hindi. Kasi kung mababa naman yung Gleason score, medyo mild yan, medyo mas madaling i-manage, no? And then syempre kapag ka nalaman na na-detect through biopsy na-check sa laboratorio na prostate cancer nga or hindi, ang number 2 na dapat malaman natin, kalat ba ang prostate cancer or hindi? Kasi kung kalat na, there's no use in doing surgery, no? Syempre kinakailangan Hindi mo natatanggalin? hindi mo natatanggal. You have to just control the prostate cancer. Kasi kung kunwari kumalat na, no, paano malalaman kung kumalat na ang prostate cancer or hindi? Dati yung ginagawa namin yung tinatawag nating bone scan, kasi nga number 1, dun unang kumakalat ang prostate cancer. Pero merong ngayong bagong treatment modality, yung tinatawag nating PSMA PET scan, no? Kahit na kasing laki ng tuldok na detect kung merong kumalat na prostate cancer or wala, no? Para at least hindi sayang yung surgery natin or radiation, no, kapag sakaling i-address natin yung prostate cancer. Kasi there's no use in doing yung surgery or yung radiation or brachytherapy kung meron ng kalat sa mga distant areas, no. So we just have to, pero wag madulungkot ang mga taong kung sakaling merong ma-detect na prostate cancer, kasi it's very manageable, no? Kahit kumalat man yan or hindi, we could still control it by number 1, blocking the testosterone. Merong gamot na binibigay, or pwedeng tinatanggal lang yung laman ng testis, no, yung itlog, and then we could control the prostate cancer. And then we actually have to do frequent monitoring every 3 months or every 6 months kung tumutugma ba ang ating management sa prostate cancer. Oh, wow. At least may pag-asa. May Yes, pag-asa pala. malaking pag-asa. Saka number 1, it's not end of the world kung na-diagnose kang prostate cancer. Yan ang number 1 kung sinasabi sa mga pasyente. Saka lalo na number 1, sinasabi ko, wag mong pagkakalat na may prostate cancer ka sa mga kaibigan. Kasi minsan, pag sinabi nilang cancer, madedepress sila para sa'yo, sa mga kaibigan mo. Minsan, mas maganda ang sabihin mong sa'yo na lang. Kasi ang hirap minsan mag-explain, no, sa lahat na, ito, okay. Pero ito maganda, buti nandito ka, Ma'am Maru. Doon na-explain natin na once you have prostate cancer, it's not the end of the world. Unless na talagang
super talagang malalang-malala na. Pero kung kunwari na-diagnose, it takes about how many years still to live, no? Sayang yung ano yung kumbaga you're crying with your situation na napakatagal pa mangyayari, no? Naku, meron nga akong pasyenteng ganyan no. Every punta na lang sa clinic, naku, hanggang kailan ba ang buhay ko? Kaya, buhay na buhay ka pa. Ilang taon na tayong nag-uusap at buhay na buhay ka pa, no? Ang importante kasi dyan, you have to have a great outlook in life, no? Every day, you have to enjoy every minute, every second of the day. Oo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kasi number one, kapag na-stress ka, naku, ayun. Mas lalo ka wala, mapapabilis. Oo. Bakit pa ako nabuhay kung stress na stress ka, di ba? Oo. Okay? Ayan, live your life to the fullest. Yes, very good. Parang tayo, Ma'am Maru. Okay. Malapit na ang birthday natin, Ma'am Maru. Thank you, Doc.